Hey guys, here in a nutshell with me, Ina, ang ating topic. Dumadami nga ba ang mga Filipino workers dito sa Canada na inaabuso ng kanilang mga employers? Tinitiis ang pang-aabuso. Bakit nga ba mukhang dumadami ang ganitong mga cases? Aalamin natin yan. Kasama natin, nagbabalik sa ating channel, si Sir Mac Pagaduan ng Canada Vertex Immigration. We will put his email down there throughout our episode in case you wanna get in touch with him. Hello, Sir Mac. Hello, Ina. Hi everyone. Magandang hapon, umaga, gabi, saan man kayo naroroon. Ayan, okay. Siyempre yung discussion natin with Sir Mac will involve yung personal experience niya dahil mukhang yung mga ganitong uri ng kaso, no? Yung mga kailangan ng vulnerable open work permit yata. Dumadami. Ano ba ang observation mo dyan, Sir Mac? Yes, dumadami talaga, Ina. So, Mm. I've been practicing as an RCIC for 8 years now. And syempre, I have a comparison kung gaano karami na yung mga clients ko na natatanggap from very minimal to significant numbers na recently. Okay, okay. So, anong lumalapit sa'yo bale ng mga kaso, Sir Mac? Most of them, talaga nagpapatulong kumuha ng VOWP or ano Mhm. ba, gusto ba nilang balikan yung kanilang mga employer, yung mga ganon? Yeah, so a lot of times, Ina, actually, naging foreign worker din ako noon, 'no, kung babalikan ko yung mga karanasan ko noon. Hindi naman ako naabuso, 'no, pero, Mm. um, may mga pagkakataon na pakiramdam mo okey lang yung ginagawa ng employer sa'yo o ng hindi mismo employer, pero representation ng employer, halimbawa manager, Mhm. 'no, o decision maker. Tinatanggap mo na lang, 'di ba? Ah Kasi nga vulnerable ka, 'no, bilang foreign worker. So when we say vulnerable, ang definition ng IRCC doon is yung very kumbaga prone sa abuse. Mm. So kadalasan hindi alam ng mga foreign workers na naabuso na kasi hindi nila alam yung mga karapatan nila, 'no. Right, oo. At saka mga ugali ng mga Pilipino specifically Pilipino titiisin na Oo. parang magpapasikat ka sa employer mo at dahil nakita nila yung galing mo, na kaya mong gawin yung trabaho na kahit hindi mo nasaklaw, na-o-overlap mo na. Nakikita nila yun ng opportunity na, "Oh, wait, makakatipid tayo sa ganitong employee kasi kaya niyang gawin 'to." No, from let's say half food counter attendant, no, manager noon sa Pilipinas. So, kaya mag-supervise ng tao, pero bayad sila bilang food counter attendant. Kasi tandaan natin, nakatay sila sa LMIA, which Right. is Closed Work Permit. Mm. So, ibig sabihin, hindi pwedeng mag-promote ang employer ng isang foreign worker na hindi mag-undergo ng another LMIA. And Right. doon na papasok ang pang-aabuso. So, that's Oo. that's one of the examples lang. Oo. And speaking of LMIAs, I think that is one of the reasons, no, kung bakit dumadami ang nagtitiis sa mga ganyang sitwasyon kasi alam naman natin naghigpit ang IRCC. Mas mahirap na ngayon makahanap ng employer na may LMIA. Kaya kahit yung iba na alam na nila siguro, Sir Mac, titiis Mhm. sila dahil alam nila that if they leave, try to find a different employer, baka wala na silang malipatan. Ganun ba ang nangyayari, Sir Mac? Tama. Saktong-sakto yung sinabi mo, Ina. Very precise ang sinabi mo dahil Mm. this is ah, kumbaga ito yung pinaka napapanahong time na ang mga predator na employer, nakikita nila kasi na okay, ito a good example, Ina. Mm. Pangangakuan nila ang isang foreign worker ng LMIA, pero kailangan mong i-prove na worth it ka. Dun na papasok yung paggagawa ng kung ano-ano, 'no? Meron pa ako narinig na client ko actually na dahil may karanasan sa pagma-manage ng business, 'no? Food counter attendant ang papel, pero gagawin ng employer, i-prove mo yung sarili mo and I will promote you as a restaurant manager. Meron pang 1 taon na natitira
sa Oo. kanyang kontrata, no? Dahil alam niya na wala ng renewal, no? High wage na ang pwedeng i-apply sa kanya at ang high wage position ay kadalasan assistant manager tsaka manager position. So Mhm, mhm. hanggang sa last minute na lang sasabihin ng employer, "Sorry, I can't offer you $36 per hour sa Right. Alberta." So wala ng time, wala ng alam mo 'yun, wala ng oras. Oo. Good timing dahil natataranta na siya, lumapit siya sa akin and inexplain ko yung abuse na nangyari. Okay. So, So Sir yun, Mac, kapag gano'n oo, 'pag gano'n, is there a ground to apply for a yes. VOWP? Yung kasi marami din akong nakukuha diyan na mga Mm. inquiry, yung hindi, parang kumbaga pinaasa sila na i-extend sila, hindi tutulungan daw ako, yung mga gano'n. Tapos when it doesn't actually happen, umasa ka na, tapos mawawalan ka ng status, it is a ground, is that what you're It saying is a po? ground, no? Po. Ngayon, 'pag magpapasa ka ng abuse, you have testimonial or your own accounts of abuse, dapat ano yan, recorded yan, nakalag yan. Dun sa schedule na pinopost every week, nakalagay yung pangalan niya as officer in charge or manager in charge. Pwede mong gamitin yun na documents, no? And of course, yung explanation ng immigration consultant, yung salary ng assistant manager, uh, she's been performing as an assistant manager for 1 year para Mhm. lang maipakita sa iyo. And ginawa niya yung trabaho ng assistant manager, nag-manage ng 30 na empleyado, and that employee is only paid for how much? $15, $16 per hour. So Wow. that's a financial abuse and emotional abuse. Dahil Mhm. ikaw ay na-stress, di ba? Na-stress ka sa gravity ng trabaho mo and yet you are underpaid. Right. Marami, sunod-sunod yung magiging violation. Doon na Okay. papasok yung ground ng temporary foreign worker program, uh, eligibility, yung bang criteria na na-violate ng employer. So, Okay. kaya importante, may mga pagkakataon na hindi na present ng maayos ang application dahil bukod sa kulang sa paliwanag, kulang din sa ebidensya, Mhm. then hindi ma-approve. Kailangan, meron din naman pagkakataon ina naman magagaling yung mga employer, yung puro verbal. Oo, Schedule mo ganito. lagi yan, oo, para walang Uh, ebidensya, ang hirap. schedule mo ganito, walang evidence. So, ang laban namin dyan, so malaki talaga ang chance ng refusal pag walang evidence. Pero sometimes nakukuha sa paliwanag na employers know Mhm. how to get away with it. Correct. Di ba? Right. So why would they document an illegal activity? Mhm. So Oh, nagpe-present na lang ng alternative options such as testimonials from employee pero hindi ilalagay ang pangalan sa testimonial, ilalagay lang ang no, if employer if the officer has concern, please ask for additional documents. Ganun ang nilalagay ko kasi very sensitive ang case na to and we cannot just put a name for the protection right. of the employees, no? Uh, Send us an additional documents request and we can procure contact information of those workers na involved. So may mga ganyang Yes. pagkakataon. So importante hindi ito case na madali. Oo. Kailangan Medyo marunong ka maglatag nung case mo, 'no? Oo. yes, yes. I see. Okay. For those naman, Sir Mac, na alam nila yung nangyayari, alam nila na inaabuso sila. Ito madalas na tanong na nag-a-appear sa comment section ko when I talk about vulnerable workers. Why do they choose to stay? Yan, okay. Sasabihin kasi nung iba nagko-comment, choice nila yan. Alam naman pala nilang inaabuso sila. Ba't pa sila nananatili diyan? Umalis na sila. O, ganyan. Ano ba ang usual dilemma? Siyempre, it's not also an easy decision, guys, no, to leave your job. What are you gonna do, right? But sige, from those you've spoken to, Sir Mac, bakit tinitiis ng ilan yung ganyan? Yeah. First of all, nagagalit ako sa mga victim blaming Mm. situation. Kapag hindi nasasabi nila yan because hindi nila naranasan, no? Pero when you're in that situation, kaya nga sinabi ng IRCC, vulnerable because madaling mapaniwala, di ba? Masyadong fragile ang mga foreign workers kasi nga, unang-una, limitado ang iyong kontrata. So gagawin mo talaga ang lahat
para lang ma-prove sa employer that you worth keeping. So Mhm. dumating yung point na kahit hindi mo kaya, kakayanin mo, di ba? So yung sinasabi nila na ba't nagtitiis? Kasi may mga pamilya yan na pinapakain sa Pilipinas, di ba? Yeah. Tandaan nyo, minsan ang employer, isang takot lang nila, di ba? Susunod na, I've heard a lot of horror stories na maiiyak, Raina, sa Oo. mga foreign workers na lumapit sa akin na naniningil pa ang employer minsan ng meron tong story na 20,000 Canadian dollars and nabayaran niya na. Ang pinangako ng employer is bibigyan kita ng LMIA but you have to pay it starting now. Para before mag 2 years, magre-ready na tayo sa LMIA. Ang Eh hindi na kakapal ano? Oo. hindi na eligible Oo. kasi nga nagbago yung rules, di ba? Right. So we don't know. Actually magugulat ka sa mga storya nila. Yung tanong nila na bakit nagtitiis, merong mga hidden stories sa Right. mga workers na naabuso na 'to. And maiiyak ka sa mga stories nila. Oo, no, I agree. Totoo, totoo 'no. Tsaka reminder guys ha, sa mga temporary foreign worker, you are under no obligation, hindi niyo responsibilidad pondohan ang anumang LAMIA fee o processing na 'yan. Okay, yan pa rin ano yan, parte pa rin nung sinasabing LAMIA for sale, okay? That is really not allowed. Okay. Madaming forms ng LMIA selling. Oo, oo, tama. Ito naman, Sir Mac, how does this affect okay, kunyari nakakuha ng Vulnerable Open Work Permit, VOWP na sila. How does that affect yung prospects for PR? Okay, kasi Mhm. yan naman ang end goal ng karamihan, 'di ba? Isa rin ba yung dahilan kaya ayaw din nila minsan muna mag-VOWP? Kasi feeling nila baka hindi ako makahanap agad ng bagong employer, tsaka kasi 'di ba yung VOWP 1 year lang 'yan. Yung mga Yes. oo, sige, explain to us how this whole situation affects yung PR prospects ng isang PFW. Okay. So when it comes to PR, natatakot kasi sila na baka yung kanilang work experience under when kapag meron na silang vulnerable worker open work permit status is hindi maka-count toward PR application. Yeah, okay. And yung kawalan nila ng knowledge, hindi nila alam na dahil ganun nga yung knowledge nila na baka pag abuse ka is wala kang pathways to PR, hindi magiging eligible. In fact, I will give an example sa Alberta Opportunity Stream. Counted ang mga LMIA exempt na na work permit na nag-gain ng kanilang work experience while holding this kind of work permit. Kasama ang vulnerable worker open work permit. So that's a good example. And marami pang mga provinces ang allowed ang vulnerable worker open work permit. Yes. Okay. Huwag kayong matakot. Ito dinesign ito ng IRCC to protect you and to provide opportunities sa mga foreign workers na magta-transition into a new LMIA or other options sa study permit. So hindi ka nila ipe-penalize for having a vulnerable worker open work permit. Alright. Pero, Sir Mac, ano ba ang reality ngayon na makahanap ka ng bagong employer kapag ikaw ay VOWP? Ano ba 'to, depende kada probinsya? Oo, kasi nga again guys, 1 year lang 'yan. So, kailangan ideally makahanap ka agad. Yes, yes. Oo. Kamusta ba Well, yung mga job hunting hmm, nila? punta tayo sa datos, tumataas ang unemployment rate. Okay? Okay? May mga probinsya naman o city na mababa. So, pumunta kayo sa safe na city, no? Huwag kayong makipagpunta sa makapunta sa crowded city or rural areas. May mga rural areas na mahirap din ang trabaho, no? So ayun, siyempre bahagi sa pagiging smart ninyo kasi 1 year nga lang 'yan, i-maximize niyo 'yan by doing your research. So Right. consult an immigration consultant, lawyers or authorized practitioner. Or pwedeng ang ginagawa ng iba, no, may mga kaibigan din ako na foreign workers na if you want, kung malapit na naman yung rural dito sa ating city like Edmonton, pwedeng mag-travel kayo, no, mag-ocular inspection kayo, check niyo yung lifestyle niyo ba bilang family is magiging okay ang status niyo dito or kung PR pathway kasama ba yan sa rural area.
na nagpo-provide ng RCIP o ng Rural Renewal Stream? Part ba siya ng Provincial Rural Program? No, so again, 1 year 'yan, no, mabilis lang 'yan. Huwag basta-bastahin, no. Planuhin niyo, no. Yeah. Oo. Tas on the other side naman tayo, Sir Mac, naalala ko bigla 'no, meron din naman na ilang mga workers diyan, dahil siguro hindi na makahanap ng pathway. Naku, eto naman, binabaliktad naman yung kanilang, mababait na employer, okey? Huwag niyo namang ganunin yung mga mababait na employer that you start biglang assessing, "Hindi, I think inabuso ko in this Mhm. aspect." Yung Yes. para mag-iimbento ng mga pang-aabuso, have you encountered those? I won't be surprised kung hindi mo. Meron ako na-encounter na ganyan, Ina, and I was upfront. No, Okey. sasabihin ko na, "You know what? Hindi enough ang ang mga evidence mo. No, I'm gonna take your case if you have significant evidence, no. Pero kung wala kang evidence, then we can't move forward." Oo. Again, yung truth, yung I don't know her truth, no. My truth as a representative is your evidence. Mhm. Minsan puro verbal lang, so I sympathize naman, no, sa mga sinasabi nila. But you know what, 'pag mahina, kahit alam ko naman na medyo nag-iimbento na siya, so I don't wanna judge, no. Pero ang lagi naming basehan is yung evidence na Yeah. meron ka. Oo. Pero personally, kung may mga gano'ng situation, wag niyo nang subukan, kasi kawawa din yung employer na 'yan, might be facing genuinely ng shortage ng worker, no? Mhm. At mawawala ang kanyang eligibility to apply for a new work permit kung sisirain niyo na magkakaroon ng record from Service Canada. Of course, subject for investigation. Pero what Yes. if, nasasayang yung pagkakataon niya, no? Kasi kailangan habang nagkakaroon ng investigation, ma-clear niya muna yung kanyang pangalan bago makapag-apply ng another LMIA, 'di ba? Yeah. Sometimes Tsaka it takes. oo, isipin niyo na rin yung mga workmates niyo dun, pati sila baka maapektuhan kung yung employer ninyo, madali kumbaga ng ESDC, Yeah, 'di paano ba? 'pag kailangan nila ng renewal din, 'no? Hindi exempted sila for CAP, 'di ba, for Right. example. And kailangan nila ng renewal ng LMI, and because under investigation 'to, made-delay ang process ng LMI, their status will be at risk as well. Correct. Pero Huwag ano ba ang naman. consequence pala, Sir Mac? For example, they claimed abuse, Mhm. inimbestigahan muna ng ESDC, 'di ba? Tapos natuklasan na, ay parang hindi, nagsinungaling ka kasi lumaban si employer at napatunayan niya na mabait siyang employee. Anong consequence doon sa foreign worker? Sa worker wala namang consequence, 'no, because they Oh, cannot they cannot impose misrepresentation. Sometimes yung evidence, ang evidence hindi naman nila sinasabing not guilty ang employer sa decision. Ang magiging decision is yung, based on the investigation, wala namang nakita na abuse, but they are also not saying na baka kulang lang ng evidence. So they will not go back to the worker, kasi lalo na kung sasabihin ng worker, for example, lahat 'yun ay tawag-tawag lang, puro verbal, oo, oo. mahirap din, bigyan ng kumbaga allegation yung against the worker. I However, ang nakakonsensya na lang nila, ay nakakatakot din na mato-trauma din yung employer on right. their part na mag-hire ng another worker, kasi nga yung trust, 'di ba? Mhm. Sometimes nagiging issue ng employer na is yung parang yung buong ethnicity ng Filipino ang naapektuhan, ayaw na nila ng mga Pilipino. Naku po, Sometimes may they go gano'n na ba? Wag naman sana. May mga Yeah, they gano'n na go ba? to me and said, "You know what? I don't like Filipino because they're going to be like double faced, they're gonna smile in front of me and then they will stab me." Ganyan yung mga sinasabi nila. So I'm very apologetic pag nangyari yun. Ay So I've naku po. heard naman two stories palagi. Story Mhm, ng legitimate na na complaint, na mhm. abuse, meron namang nag-aano lang, no, trying to get open work permit pa sakaling lumusot. Alright, okey. Mhm. Alright, well that is it 'no guys, at least napag-usapan natin ang realidad ng sitwasyon ngayon tungkol sa mga TFWs na ayun na nga, vulnerable, Mhm. okey? Dahil dito sa paghihigpit sa pagkakaroon ng LAMIA. Kung meron kayong mga stories to share,
feel free to put them down there in the comment section. And if you want to get in touch with Sir Mac, again, yung email po niya, yung gumagapang dyan sa ibaba. For now, we will end this episode here. Sir Mac, thank you so much again for your insights. I'll see You're you guys in welcome. the next one. Welcome. Bye!